Welcome po sa Jesus Our Abundant Life Church. Ito po ang ating church mga kapatid, kung saan ipinapangaral lamang po natin ay ang Ebanghelyo ni Kristo. Ito po yung purong mensahe ng biyaya ng Diyos. Ito po ay tungkol sa tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Ito po mga kapatid ay para sa ikaliligtas ng mga hindi paligtas, ikalalakas naman ng mga ligtas na kung pananampalatayanan po natin si Jesus Christ. So para po sa mga makakapanood ng message na ito, mula po sa amin dito sa Jesus Our Abundant Life Church, paki-like po, paki-share para mas marami po ang mapatatag, mapalalim sa pananampalataya at higit sa lahat, maligtas. Amen. So sa tanong mo yung katabi mo kung ready na po siya sa Word of God. Ready na ho ba tayo mga kapatid? Amen. So ipagpatuloy po natin yung ating series. Ano po yung kasalukuyan po nating series? Praise God. Parang 8 lang yung naniniwala. Ano po? Sabay-sabay po tayo. No? Ano po yung series natin mga kapatid? Ayon, maniwala po tayo. And this time mga kapatid, our gracious Father wants us to believe that we can have a lifestyle of gratitude because of God's overflowing grace. Hindi po nais ng Diyos mga kapatid na ang buhay natin ay isang buhay na mapagreklamo. O isang buhay na ingrato. O isang buhay mga kapatid na wala pong utang ng loob. Hindi nais ng Diyos mga kapatid na ang buhay po natin ay isang buhay na wala pong pagpapahalaga sa kanyang biyaya. Ang nais po ng Diyos is magkaroon po tayo ng lifestyle of gratitude because of God's overflowing grace. Tingin nga po tayo sa taas, sabihin natin, thank you Lord. Amen. Yan po yung lifestyle of gratitude na sa bawat bahagi ng buhay mo, ikaw ay hindi nakakalimot na magpasalamat, magpuri, sumamba. Bakit? Sapagkat lahat pong ito ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Balikan nga po natin mga kapatid kung bakit tayo posible na magkaroon po ng lifestyle of gratitude because of God's overflowing grace. Bakit nga ba? Balikan po natin mga kapatid yung salitang grace o yung salitang biyaya. Ang salitang biyaya ay mula po sa salitang Griego na charis. Kaya nga po, tawagin mo yung katabi mo, sabihin mo, ikaw ay charitoo. Dahil ikaw ay tumanggap ng charis, ikaw ay tumanggap ng biyaya. Ang biyaya po ng Diyos ay ang kanyang pagpapala, pabor na matatanggap natin para sa ating kaligtasan at buhay Kristiyano nang hindi binabayaran, hindi pinagpapaguran at kahit na hindi po tayo karapat-dapat. Yan po ang grace ni God. Yan po ang biyaya ng Diyos. Baliktad po yan sa religion. Sa religion po mga kapatid, kinakailangan magbayad ka. Para matanggap mo yung pabor ng Diyos, para matanggap mo yung pagpapala ng Diyos, para matanggap mo yung biyaya ng Diyos, kailangan may bayaran ka. Kailangan may pagpaguran ka. Kailangan gawin mo yung sarili mo na karapat-dapat para ikaw ay makatanggap ng pagpapala at biyaya ng Diyos. Para sa atin po, nagaling na ho sa mga iba't ibang klase ng religion, di ho ba't ganun? No, para ikaw makatanggap ng blessing ni God, kailangan gawin ko ito, kailangan magpagod ako, kailangan meron akong pagbayaran, at kailangan gawin ko yung sarili ko na karapat-dapat para maging katanggap-tanggap ako sa harap ng Diyos. Hindi po ganun ang grace. Yan po ang grace, ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya po ng Diyos ay ang kanyang lahat-lahat na walang hinihinging kapalit mula po sa atin na mga hindi naman karapat-dapat ng kahit na ano. So tayo po, tumanggap po tayo ng lahat-lahat. Amen? Buhay ka ba? So tumatanggap ka ngayon ng hangin, bagamat parang mainit, ano po? Okay lang, summer naman. Ito po, ikaw ba ay tumatanggap kapatid ng pagkain? Pag uwi mo ba, may kakainin ka? Yes, kung wala ka naluto, o di kakain ka sa labas. Pero biyaya na naman yon. Kasama mo yung iyong mahal sa buhay, biyaya ba yan? Yes, tinanggap po natin mga kapatid mula po sa Diyos. No, na hindi po tayo nagbabayad kahit na hindi po tayo karapat-dapat. Ang biyaya ng Diyos ay kailangan po ng bawat tao. Yan, na di niya kayang bilhin at tanging Diyos lamang ang may kakayahang magkaloob ng walang
bayad. No? So tinatanggap po natin ang grace ni God, umaapaw po ito mga kapatid sa ating mga buhay, hindi dahil magaling po tayo, hindi dahil mahusay po tayo, hindi dahil sa kasi tayo po mga kapatid ay tadtad ng kaalaman o tadtad po tayo ng skill, no? Hindi po mga kapatid, hindi po dahil tayo po ay magaling sumunod sa Kanya o magaling tayong maglingkod, kasi sa totoo naman mga kapatid, kulang-kulang naman at kapos ang ating mga paglilingkod sa Kanya. Tama po ba mga kapatid? So bakit po tayo tumatanggap ng biyaya? Yun po ay dahil sa bunga. Bunga po ito ng tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus at ng kanyang muling pagkabuhay. Dahil dito, angkop po para sa isang Kristiyano na magpasalamat sa Diyos. Basahin nga po natin ito tungkol sa true gratitude. Wala po yung true gratitude? Okay, sabihin ko po. True gratitude is not just a reaction to good times. Ang tunay na pagpapasalamat ay hindi lamang dahil dumadaan ka sa mabubuting bagay. It is the natural overflowing response of a heart that has truly experienced the magnitude of God's grace. Ang biyaya po ng Diyos, tinatanggap po natin, ipinagpapasalamat hindi dahil sa masaya lang tayo. O hindi dahil sa okay yung buhay natin. Tayo po ay tumatanggap ng biyaya ng Diyos dahil na-experience po natin yung laki, yung kadakilaan po mga kapatid ng kanyang kahabagan. Ano po? So, ano-ano po mga kapatid na biyaya ang angkop nating ipinagpapasalamat? Kung magkakaroon po tayo ng lifestyle of gratitude because of the overflowing grace of God in our lives, ano-ano po itong grace na ito? Para maipagpasalamat po natin. Ready na ho kayo mga kapatid? Number 1. Ano po ito mga kapatid na dapat po natin ipagpasalamat na biyaya ng Diyos? Number 1, God's saving grace. Sabihin mo natin sabay-sabay. Sa Tagalog, biyayang nagliligtas. Malimit po nating malimutan kung gaano tayo kadesperado sa ating mga buhay nung wala pa po tayo kay Jesus. Nung hiwalay pa po tayo kay Jesus, anong klaseng buhay ang meron po tayo? Ito po yun mga kapatid. When we were still separated from God, we were spiritually dead. Tayo po ay patay spiritually. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verses 1 to 5. Pangalawa, we were spiritually doomed. Hindi po tayo ligtas. Kaya nga sabi sa Luke chapter 19 verse 10 ni Jesus, I came that I might seek and save the lost. Tayo pong lahat ay hiwalay sa Diyos, hindi po tayo ligtas. At kung hindi ka ligtas, saan ka pupunta? Sa impyerno. Hindi talaga tayo papunta sa langit. Ganyan po kadesperado ang buhay natin. Spiritually dead, spiritually doomed. Ano po yung katlo? We were spiritually dim-sighted. Tayo po ay bulag. Hindi po tayo nakakakita. No? Kaya kahit na anong explain po sa atin ng tungkol po sa biyaya ng Diyos, tungkol sa love ka ni God, hindi po natin tinatanggap. Bakit? Sapagkat sabi po sa 2 Corinthians 4:4, binulag po tayo ng Diyos ng sanlibutan ito, who is Satan, who is the devil. At marami pong tao mga kapatid, ganun pa rin po ngayon. Kahit na anong bahagi mo ng salita ng Diyos, sila po ay bulag pa rin. Ganun ka rin dati, sabihin mo sa katabi mo. Ganun po tayo kadesperado. Spiritually dim-sighted. Ika-4, we were what? Spiritually darkened and dull. Nasa dilim po tayo. At wala po tayong kamuang-muang, wala po tayong kamalay-malay. Sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 18. And lastly, ito po yung matindi. We were spiritually distant. Ang layo po natin sa Diyos. Hindi po tayo malapit sa Diyos. Yung po ang sabi ng John chapter 8 verse 47. Ganun po tayo, mga kapatid. Kaya napakadesperado po ng buhay natin. Alam po ba natin na sa Bible, sa Luke chapter 17, 11 to 19, ay meron pong kwento ng 10 lepers who receive the grace of physical healing, ngunit isa lamang po ang bumalik sa kanila para magpasalamat sa Diyos. Sino po nakabasa na nun? Sino po nakakaalam na ng kwentong yun? May pinagaling si Jesus na ketongin, tapos isa lang po, 10 ketongin, isa lang po ang bumalik para magpasalamat sa Kanya. At dahil siya po ay bumalik para magpasalamat kay Jesus, He receives whole salvation. Hindi lang po siya naka-receive mga kapatid ng kagalingan sa physical na katawan, na-receive po niya yung kagalingan sa kanyang buong pagkatao.
Meaning, healing sa spirit, healing sa soul, and healing sa physical body. Ano po? Bakit, mga kapatid? Because a grateful heart recognizes the giver, not just the gift, resulting in deeper, holistic wellness. Ano po? Sometimes po tayo pag nagkakaregaluhan, pag may birthday, pag may Pasko, ano po nangyayari? Minsan pagka na-bless ka doon sa regalo, ang ganda naman ng regalo. Ay, saktong-sakto naman sa akin nung isukat ko. Minsan, napapatingin na lamang po tayo doon sa regalo, nalilimutan natin, sino nga nagregalo nito? Na siya, naku, wala na, nagusot ko na, natapon ko na. Hindi ko na alam kung sino yung nagregalo ba kasi na-believe ka masyado doon sa regalo, doon sa gift. Therefore, hindi ka na ngayon nakapagpasalamat doon sa giver. Po? Paano po tayo nagpapasalamat sa giver? Yun ay kapag meron tayong grateful heart. Kapag likas na yung puso mo ay likas na nagpapasalamat, isasantabi mo muna yung regalo, matapos mong i-appreciate, tapos babalikan mo, i-message mo yung giver. Uy, salamat ha. Uy, thank you ha. Like na like ko yung binigay mo. Uy, sarap naman ako doon sa binigay na cake or whatever. Po? Naalala mo yung giver, kahit na nandoon pa yung gift. Yun ang nagagawa ng isang grateful heart. Amen, mga kapatid? So sa verses 12 to 14, hindi na ho natin pupuntahan, makikita natin yung tinatawag nating equal opportunity grace. Bakit ko po sinabing equal opportunity grace? Kasi sila pong lahat na 10 ketongin, pantay-pantay po sila. Sila pong lahat ng ketongin, itinakwil. Itinakwil na po kasi sa lumang kasunduan, pag ikaw ay may ketong, hindi ka napapansinin ng pamilya mo. Okay? Kaya ikaw ay nakahiwalay na, itinakwil ka na, pinabayaan ka na ng pamilya mo, ikaw ay palaboy na kasi nga wala nang nag-aalaga sa'yo. Praise God. Salamat po sa ating mga kapamilya na nag-aalaga pa rin sa atin. Sabi mo nga sa katabi mong kapamilya, salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Magpasalamat po tayo sa Diyos, may nag-aalaga sa atin, may nagpapakain sa atin, may naglalaban ng panty natin, tsaka ng brief natin. No? May naglalaban ng ating panyo. Ano po? Panyo lang, di mo pa malabhan. Diba? Meron pong naglilingkod sa atin. Pero ito po mga kapatid, hindi. Naandun na po sila sa pinakalusak na kalagayan. They were 10 lepers. Sila po ay itinakwil na ng lipunan. Pinabayaan na po sila ng pamilya nila. At sila po mga kapatid ay palaboy na. At sa kanila pong pagsigaw, sabay-sabay, kasi nga kay tongin sila, kinahabagan po silang lahat ni Jesus. Equal opportunity grace. Sino po ang naarawan ngayon paglabas nyo sa bahay? Praise God, di ko po alam yung iba kung saan ba kayo dumaan papunta rito sa tunnel. Ulitin ko po, sino po yung naarawan paglabas ninyo sa bahay? Praise God, meron pa rin hindi nagtaas ng kamay. Siguro nga sa tunnel kayo nagdaan, kaya hindi kayo naarawan. Sino po nagpaaraw sa atin mga kapatid? Ang Diyos. Kapag ikaw wala kang payong, inabot ka ng ulan, sino nagpaulan sa iyo? Ang Diyos. Ang Diyos ay nagpapaaraw at nagpapaulan sa masama at sa mabuti. Equal opportunity grace. Pare-parehong pinagkakalooban ng Diyos ng biyaya. Kaya nung sumigaw po mga kapatid, yung 10 ito, si Jesus, hindi po niya prioritize. Teka, sumisigaw kayo sa akin, puro kayo ketongin. Uunahin ko yung pinakakonti ang sugat. Yung ba ginawa ni Jesus Christ? Hindi. Hindi sinabi ni Jesus, okay, tatanungin ko muna kayo, tingnan ko kung sino yung pinakamabait at masunurin sa magulang. Hindi. O sino yung walang utang, yun ang uunahin ko na pagalingin. Hindi mga kapatid. They received the equal opportunity grace. Sinabihan po sila ni Jesus Christ, mga kapatid, na pumunta doon sa priest. At nung pagpunta nila sa priest, sila po ay gumaling. Bakit mga kapatid? Basahin po natin ito tungkol si grace. Grace is not earned. It is received. Ang biyaya po ng Diyos, mga kapatid, hindi po ito binibili. Hindi po ito pinagpapaguran. Ang biyaya po ng Diyos, mga kapatid, the saving grace of God, mga kapatid, ito po ay tinatanggap lang. Amen? Palakpan nga po natin si Lord, tumanggap po tayo ng biyaya niya. Hallelujah. Tinatanggap lang po ang biyaya ng Diyos. At ayon sa istorya, mga kapatid, hindi na po bumalik yung Siyam. Now, posible po na yung Siyam na hindi bumalik, mga Hudyo talaga sila. Mga Israelita talaga sila. Kaya naman dahil nakapasakop sila sa lumang kasunduan, nang sabihin sa kanila ni Jesus, sige pumunta kayo sa saserdote at magpa-check up kayo
No po? Sumunod talaga sila. Kasi nga, under sila sa kasunduan ng kautosan ni Moises. Sinunod talaga nila mga kapatid yung utos ni Jesus. They obey the law by seeing the priest. So tila itinuring lamang po nila yung natanggap nilang himala bilang isang transaksyon. Kasi gano'n naman talaga sa law. Pag sinabi ng law, do this, pag ginawa mo yon, okay na. Wala ka ng ibang responsibility kundi sumunod sa kautosan. Okay? Hindi mo na kinakailangan gumawa pa ng extra, ikaw ay susunod lamang sa kautosan. Don't do this. And when you don't do that, no, pag hindi mo yun ginawa, yung blessing nung don't do that, sa'yo na. Parang transaction lang. Kaya nga po, nung sinabi po ni Jesus Christ doon sa mga ketongin, pumunta kayo sa priest, yung siyam na Israelites, sila po ay dumiretso na, hindi na po sila bumalik. They just wanted the healing, but not necessarily the healer. Gusto po nila ng biyaya, pero hindi po ang tagapag-biyaya. Okay? So, lahat po sila hindi na bumalik. Yung siyam, isa lamang po ang bumalik para magpasalamat kay Jesus. At binanggit po ni Dr. Luke, which is the writer of the book of Luke, mga kapatid, na yung bumalik po, isa po siyang Samaritano. Outsider po siya, mga kapatid. Ang kanyang gratitude ang siyang nagkonekta sa kanya doon sa source of blessing. At sino po yung source ng blessing? Si Jesus. Imagine po natin, mga kapatid, kung yung pong Samaritano ay wala pong heart of gratitude. Hindi siya babalik kay Jesus. Hindi siya kukonekta kay Jesus. Po, kaya lang naman siya bumalik para magpasalamat dahil yun nga, kumonekta siya sa Panginoon. Magkaroon nga po tayo ng heart check, mga kapatid. No? Kumukonekta po kasi ang Diyos sa atin araw-araw sa pamagitan ng kanyang biyaya. Paggising natin kanina, biyaya na po ba yon? Yes. Bukas po ba, mga kapatid, Lunes, paggising natin at may trabaho ka pa, biyaya ba yon, mga kapatid? Yes. Pag ikaw ay nag-aaral, mga kapatid, biyaya ba na ikaw ay nakakapag-aral? Yes. Biyaya ba na napapaaral po natin yung ating mga anak? Yes. So araw-araw po, mga kapatid, kumukonekta sa atin si Lord. Araw-araw meron siyang iba't ibang hugis at hubog ng grace, mga kapatid, para tayo po ay makakonekta niya. Ang tanong, kumukonekta ba naman po tayo sa Kanya sa pamagitan ng pagsampalataya at sa pamagitan po ng pagtitiwala at pasasalamat sa Kanya? Kasi that is how we connect with God. That is how, mga kapatid, we remember that we have been graced. Na tayo po ay biniyayaan ng Diyos. Pag sinabi ni God, Anthony, pinagpala kita ngayon ng lakas. Anthony, pinagpala kita ngayon ng karunungan. Anthony, pinagpala kita ngayon ng kagalingan. Pinagpala kita ng himala ngayon, Anthony. Tapos pag sinabi kong, Lord, salamat po. Lord, thank you po. That is how I connect with God. That is how naaalala ko, no, na siya pala, na lahat ng meron ako ay galing po sa Kanya. No? So isa lang po ang bumalik at ang kanyang gratitude, yun po ang nagkonekta sa Kanya kay Jesus. Sana po tayo din. Sa araw-araw na buhay po natin, no, anumang blessing ang tinatanggap natin, sana hindi po natin nalilimutang magpasalamat sa Diyos. Again, tingin nga po tayo sa taas, sabihin natin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Now, hindi po random itong detalyeng ito na bumalik yung nag-iisang yon dahil may ilang puntos po na punong-puno ng biyaya na pwede po nating katutunan mula po sa kwentong ito. Tingnan po natin itong mga pwede nating katutunan. Una, outsiders get it. Outsiders get it. Kinikilala po nung Samaritano, nung foreigner, na itinuturing na outsider, nung mga insider na Israelita. Bakit ko po sinabing insider yung mga Israelites? Kasi nga, na under covenant po sila. Insider sila. Alam nila yung paano makipagrelasyon ang Diyos sa kanila through the covenant, through the old covenant. Itong Samaritano, walang relasyon sa Diyos. So therefore, yung mga insider na Israelites, iba doon sa outsider na Samaritano. Pero tanong, sino po ang nakagets? Sino po nakakuha? Yung outsider. Hindi po yung insider. No? Minsan, insider ka sa family mo, pero minsan hindi madama ng family natin, nakasama nila tayo. Minsan, mabait tayo sa outsiders. Minsan mabait tayo sa barkada natin. Mabait tayo, parang magalang tayo sa magulang ng nililigawan natin. Opo. No? Tapos pag narinig ng nanay natin yun, marinig ng tatay natin, ang galang ng anak ko, doon sa outsider. Doon sa magulang ng nililigawan niya, pero sa amin, nagdadabog.
Inside the house, no, ganitong ugali. Outside the house, ibang ugali. So yung minsan, hindi ibig sabihin na insider ka, naiintindihan mo. No? Ganito rin po rito. Yung mga Israelites, they did not get it. They did not get it. They missed it. Pero si God, si Jesus, mga kapatid, winelcome po niya yung outsider kung paanong wini-welcome niya ang insiders. Winelcome niya yung Hentil, yung Samaritano, kung paanong welcome sa kanya ang mga Hudyo. Now, ito po ay preview ng sorpresa ng Diyos sa darating na New Covenant. Bakit? Sapagkat ililigtas po ng Panginoon ang lahat. Hindi na lamang po mga Israelites ang ililigtas niya, ililigtas din po ng Panginoon, mga kapatid, ang mga Hentil. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Tayo po yung mga Hentil. Sabi sa Ephesians chapter 2:13-16 and Romans chapter 1 verse 16. I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, sabi sa Romans 1:16, for it is the power of God unto salvation for those who will believe. First the Jews, yung Israelites, then the Gentiles. No? So ang kaligtasan po ngayon ay para sa lahat. Pangalawa, mga kapatid, pwede po nating matutunan, faith, not lineage, is what matters. Ang pananampalataya, hindi po yung angkan, hindi po yung pamilya, hindi po yung lipi, hindi po yung lahi, ang mahalaga sa Diyos. Yung Samaritano po, kinilala po ni Jesus. Sabi ni Jesus, your faith has made you well. Yun ang sabi sa verse 19. Hindi sinabi ni Jesus Christ, your lineage has made you well. Your genealogy has made you well. Hindi, mga kapatid. Sabi ni Jesus, your faith has made you well. And yung well comes from the Greek word na sodso, na ang ibig sabihin ay complete salvation. Salvation hindi lamang po ng spirito, kundi salvation ng kaluluwa, salvation ng katawan, kasama po dun yung healing. Kaya nga, mga kapatid, kapag tayo po ay nanampalataya kay Lord, kumpleto po yung binibigay na blessing sa atin ni Lord. Ang spiritual nating katayuan sa harap ng Diyos, hindi po nakabatay sa talaangkanan. Tagalog po yun, mga kapatid, ng genealogy. O pagsunod sa kautusan, kundi sa simpleng pananampalataya kay Kristo. Pakicheck nga yung kapatid mo, yung katabi mo, sumampalataya ka na ba talaga kay Kristo? Sumampalataya na ba talaga tayo kay Jesus, mga kapatid? Every Sunday, ginagawa po natin ito. No? Every Sunday, nangangaral po tayo ng mabuting balita. And lagi nating dinidiinan yung believing in the Lord Jesus Christ. Why? Because pag nanampalataya tayo, maliligtas po tayo. Magkakaroon tayo ng anong klaseng buhay? Eternal life. Ikatlo, mga kapatid, pwede nating matutunan. Gratitude flows from grace. Ang taong kumikilala na wala naman siyang maiaambag, wala naman siyang maipagmamalaki, ang siyang karaniwang tumutugon ng may malalim na pasasalamat. No po? Di po ba, mga kapatid, minsan kapag ikaw ay malakas, ikaw ay well-supplied, ikaw, kapatid, ay walang nararamdaman, ikaw ay nasa iyo ang lahat, diba, minsan parang hindi tayo maging masyado mapagpasalamat. Hindi natin na-appreciate kasi nga, wala naman akong pangangailangan. Pero kapag meron po tayong pangangailangan, may pinagdadaanan po tayo, tapos may tumugon doon sa ating pinagdadaanan. Di ba? Mas nagiging appreciative po tayo. Natin, uy, salamat ha, isinakay mo ko. Kanina pa nga ako nag-aabang dito sa kanto ng jeep eh. Buti na lang dumaan ka, ang init ng araw. No? Alauna ng hapon, buti na lang dumaan ka at isinakay ako. Uy, salamat ha, isinakay mo ako kasi salamat. Tapos na yung pananambahan natin, naglalakad ako dyan sa gilid. Tapos ikaw may kotse ka. Tapos nadaanan mo ako, tinanong mo ako, saan po kayo nakatira? Ay, doon din po ako eh. Hindi niya sinabing, doon ako nakatira. Doon din po ako dadaan. Kaya dinaanan mo ako. Salamat ha. Nagiging appreciative po tayo, mga kapatid, if we have a need and that need or those needs are met. Met by somebody, nagpapasalamat po tayo. Kaya nga po, gratitude flows from grace. Ito ang kayang gawin ng biyaya ng Diyos sa mga buhay natin. It produces worship, it produces a changed outlook. Naiiba yung tingin mo. All of a sudden, nagiging mapag-thank you ka na. Now, napansin po ba natin, mga kapatid, yung 9 covenant-bound Israelites, they receive healing but they don't return. Under sila sa covenant ng Diyos, supposed to be mas nakakakilala sila sa Diyos, pero hindi na sila bumalik. Ang bumalik po, mga kapatid, yung supposed to be outsider. Yung insider, they miss the point.
The outsider, he sees Jesus clearly. Ganun po kasi mga kapatid, ang tema ng aklat ng Luke. Sa aklat ng Luke, ang tema, the humble receive, the proud miss it. Sabihin nga natin, the humble receive, the proud miss it. Ano po? Kapag tayo po ay mapagpakumbaba, tumatanggap. Kapag ka nagyayabang, naghahambog, nagmamataas, di we miss it. Tingnan niyo po yung Luke chapter 18 verses 9 to 14. Alam niyo na po ito mga kapatid, yung Pariseo tsaka po yung maniningil ng buwis, pareho po silang pumasok sa templo, naalala ninyo? Yung Pariseo po mga kapatid, no, sabi niya kaagad kay God, God, nagpapasalamat po ako sa iyo, O Diyos, na hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya katulad ng, napatingin siya kasi may sa banda-banda doon, may maniningil ng buwis, sabi niya, o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. Nagpe-pray siya, mga kapatid, pero yung itinataas niya yung kanyang sarili. Nagpe-pray siya mga kapatid, pero hindi siya nagpapakababa sa harap ng Diyos. Hindi pa siya natapos doon. Sabi niya, 2 times ako, Lord, nag-aayuno. Per week. Kada linggo, 2 beses ako nag-aayuno. Tapos ito pa, Lord, nagtatights ako. Alam niyo na nabasa ko po yan mga kapatid. Sabi, wow, pinagmamayabang niya yung tithes. Salamat po, Lord God, na iniligtas mo na, o inalis mo na po kami sa pagtatights. Na naunawaan na namin, Panginoon, na under the new covenant, hindi naman po pala tithing, which is for the Israelites, kundi free will offering. So yung sa katabi mo, kahit magkano lang. Bakit niya pinagmamayabang yung tithes? Bakit po nagmamayabang siya tungkol sa tithes, mga kapatid? Kasi ang tithes, requirement. At pag ang tao nakasunod sa rini-require, nagmamayabang siya. Aba, ako, naipasa ko na lahat ng papeles. Ayos na, naghihintay na lamang ako ng ano. Sino na magaling? Ikaw. Kasi naipasa mo na lahat ng requirement. Nagawa mo na yung lahat ng requirement. Aba, nagtatights ako. So therefore, dahil nagtatights ako, di tatanggap ako ngayon ng mga apaw-apaw na pagpapala. Etc., etc. Yun po yung ginawa ng Pharisee. Nagmamayabang siya sa harap ng Diyos. Therefore, he missed it. Pero ano pong ginagawa mga kapatid, noong pong nandoon, katabi po niya na tax collector, habang dinadagukan po niya yung kanyang sarili. Hindi po siya makatingin sa langit at sinasabi niya, O Diyos, mahabag po kayo sa akin sapagkat ako po ay isang makasalanan. Kwento ito ni Jesus. And ayon kay Jesus, sino po ang umuwi, mga kapatid, na matuwid? Yung Pharisee o yung tax collector? Yung nagmayabang at nagmapapuri o yung nagpakababa? Yung tax collector, yung nagpakababa. Again, basahin nga ulit natin mga kapatid. The humble receive, the proud miss it. Ano po? So sana po, let us be humble before our God. Sa totoo lang mga kapatid, pinalitan na po ni Lord ang puso natin. Ginawa na po niya yung humble. Meron ka ng bagong puso. Bakit nakaka-encourage para po sa atin yung mga katotohanan ito mga kapatid? Because we are blessed hindi dahil sa ating background, hindi dahil sa ating track record, hindi dahil sa ating rituals. Tuwang-tuwa po ang Diyos mga kapatid na magligtas at pagalingin ang sinumang lalapit para manampalataya kay Jesus Christ. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Kaya naman, lumalabas sa bibig ng tunay na mananampalataya yung thank you, Lord. Amen? Palabasin nga ho natin yung thank you, Lord. Thank you, Lord. Mag-isip ka nga ng isang blessing mo this week o kahit na ngayon habang nakaupo ka, tapos sabihin mo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. No? Of course, hindi na ho natin hinahanap, mga kapatid, na pagpalain pa tayo ni God. Bakit? Kasi blessed na po niya tayo eh. We now live in ongoing gratitude. We now celebrate what Jesus finished on the cross. Hebrews chapter 10, verse 10 and 14. And Colossians chapter 2, 13 to 15. Kumpleto na po tayo kay Kristo. Alam niyo, gaya po ng ketongin sa ating kwento, lahat po ng tao in need of God's saving grace. Lahat po ng tao kailangan po ng biyaya ng Diyos ng nagliligtas. Ang tanong, hinahanap po ba natin ang blessing para gumaang-gaang ang buhay natin? O bumabalik tayo kay Jesus para sambahin po siya? True gratitude, mga kapatid, turns us around and transforms our lives into a walk with our Savior. Huwag po tayo nagmamadali na tanggapin ang healing natin, ang blessing natin na hindi po na-encounter ang healer. Magkaroon po tayo, mga kapatid, ng lifestyle of
Gratitude sa Diyos dahil po sa overflowing grace na pinagkakaloob niya po sa atin. Lagi sanang mamutawi sa labi natin ng 2 Corinthians chapter 9 verse 15. Sabi po doon, thanks be to God for His indescribable gift. Of course, ang tinutukoy po dyan ay si Jesus. Ang tinutukoy po dyan ay yung kaligtasang dala-dala ni Jesus. Pero dahil nasa atin na po si Jesus, sabi ng Romans 8 verse 32, lahat din ng bagay tiyak na ipagkakaloob sa atin. Kung nasa iyo na si Lord, nasa iyo na rin ang lahat ng bagay. Gamitin po natin example, mga kapatid, yung dati nating example. Kung bumili ka kapatid ng sapatos, kailangan ba kasama na ba yung kahon? O iaabot lang sa iyo yung sapatos. Eto na ho nga pala yung sinukat ninyo. Binayaran nyo sa counter. Sapatos lang, walang kahon. O sapatos plus, may kahon. Bakit po binigay yung kahon? Dahil binili nyo na po yung sapatos. Ano mas mahal? Yung sapatos o yung kahon? Yung sapatos. Kung ibinigay ba yung mas mahal, ibibigay yung mas mura? Amen. Kung ibinigay ba yung mas mahal na si Jesus, kaya bang ibigay mga kapatid yung pambayad mo sa utang? Kaya bang ibigay mga kapatid yung kagalingan mo? Hallelujah. Sige po, palapakan po natin si Lord. Kaya, kung nasa atin na po si Lord, hindi pwedeng ibigay sa akin ng Panginoon. Ayon sa Romans chapter 8 verse 32, tiyak na ipagkakaloob ng Diyos sa iyo ang lahat ng bagay kasama ni Kristo na nasa iyo na. Amen mga kapatid? Ano-anong biyaya mga kapatid ang angkop nating ipinagpapasalamat? Una, God's saving grace, biyayang nagliligtas. Pangalawa, God's sufficient grace, biyayang nagsusumapat. Ano po? Madali pong magpasalamat kapag comfortable po ang buhay natin. Kapag maganda yung takbo ng buhay natin, kapag masaya tayo palagi, pag okay ang pamilya, wala tayong masyadong nararamdaman. Pero paano mga kapatid kapag in distress ka? Paano kapatid kapag ikaw ay may financial stress? Paano kapatid na magpapasalamat kung ikaw ay may utang? Kung iniisip-isip po natin yung rising cost of living, tumaas ang gasolina, so tataas na po ang lahat. Paano kung mga kapatid magpapasalamat sa Panginoon kung insufficient ang savings mo? Kulang nga, wala. Yung iba nga, wala akong saving. Paano kapag ka nagkandaloko-loko? No po? So ang hirap pong magpasalamat sa Diyos. Paano nga kapatid kapag paano ka magpapasalamat kung may pressure ka dahil ikaw ang taga-buhat at taga-provide ng family mo? Iniisip-isip paano pagka nagkasakit ako? Paano kapag nawalan ako ng trabaho? Paano magpapasalamat sa Diyos mga kapatid kapag meron po tayong mental and health issues? Kapag meron po tayong mga nararamdaman, o kaya kapag ikaw burnout ka na, parang sabi mo, Lunes na naman bukas, ano na naman ang gagawin ko, trabaho na naman. Parang ang bilis lang dumaan yung Sabado, tsaka yung Linggo, Lunes na naman bukas. Paano magpapasalamat sa Diyos mga kapatid kapag may conflict sa relationships? Kapag may hindi pagkakaintindihan sa pamilya? Paano magpapasalamat sa Diyos mga kapatid kapag may conflict sa trabaho? Paano magpapasalamat sa Diyos mga kapatid kapag hindi mo mabalance yung work tsaka yung life mo? Trabaho ka na lang ng trabaho. Sabi mo, may buhay ako . May buhay ako, so therefore, kailangan ko rin kahapon may kausap po akong pastor. Sabi niya, Pastor, okay po ba pumunta sa Vietnam? Mura po ba sa Vietnam? Mura naman po sa Vietnam, Pastor. Okay po ba ang bata doon? Okay po. Ba't nagbabalak daw po silang pumunta? Pero hindi sa Vietnam, sa Hong Kong. Sabi ko, maganda po yan. Maganda yan, kapatid. Kasi para, hindi ka lang, lagi na lang nag-iisip ng kung ano ang gagawin sa loob ng church. Maganda, mamasyal ka rin. Kung may pampasyal, sabi sa katabi mo, kung may pampasyal. Para magkaroon ng balance ng work and life. Ano po? Para magpapasalamat sa Panginoon, mga kapatid, kapag yung karir mo, hindi ka tiyak kung ito na ba talaga yung karir ko. O kaya kapag hindi ka na makatakas-takas sa trabaho mo yan because you are stuck in that job at dahil yan naman ang pinagkakitaan mo, di diyan ka na. Kahit minsan hindi po natin na-enjoy. Paano magpapasalamat sa Diyos mga kapatid kapag iniisip-isip mo, baka mamaya ma-lay off ako . Okay, itong pinagkakakitaan ko, baka mawala sa kamay ko. Paano ako magpapasalamat sa Diyos? Paano magpapasalamat sa Diyos mga kapatid kapag may self-doubt ka? O kaya pangit ang tingin mo sa sarili mo? No?
Ano ba naman? Dumadami na yung puti kong buhok. Ano ba naman? Dumagdag pa yung pilyege sa mukha ko. Ano ba naman? No? Ilang beses na akong bumalik sa karis, hindi maano. Parang gano'n. No? Ilang beses ka na nagpaayos, hindi ka, ilang beses ka na, tapos gano'n pa rin. Kasi nga, dinadaanan mo na yun, tumatanda na tayo mga kapatid eh. So paano po yun mga kapatid? Paano po natin isisentro ang puso natin sa pagpapasalamat sa Diyos? No, pagka ganon, nandyan po ang sufficient grace ni God. Sabihin nga natin, God's sufficient grace. Alam niyo po mga kapatid, si Pablo, nung siya po ay natatakot, nung si Pablo po mga kapatid, siya po ay nag-aalala, no? Siya po ay may pinagdadaanan, meron po siyang tinakbuhang bato. At yung bato pong yun na tinakbuhan po niya mga kapatid, sa Psalm 18 verse 2 is the Lord. Sabi po ng Psalm 18 verse 2, the Lord is my rock and deliverer in whom I take refuge. Ito po ang bato na hindi tumatakbo. Ito ang bato na tinatakbuhan. Who is God? Amen mga kapatid? He is our rock. Sabi doon, He is my shield and the horn of my salvation. He is my stronghold. Kaya nga sa 2 Corinthians chapter 12 verse 8, he cried out 3 times. Bakit? Sapagkat ayon sa kanya, meron siyang pinagdadaanan, meron siyang suliranin, no po? Sinabi niya kay Lord, Lord, alisin mo po ang problema kong ito, itong trial sa buhay ko, which he described as a thorn in the flesh. A messenger of Satan. To what? To torment me. Para siya daw po ay pahirapan, sabi sa verse 7. God did not remove his trial. Hindi tinanggal ni Lord yung kanyang problema. Ang sabi ng Panginoon, eto ang promise ko sa iyo. Hindi ko tatanggalin yung problema mo, pero ito yung pangako ko sa iyo. Sabi ni God, no? My grace is sufficient for you, sabi sa verse 9, for my power is made perfect in weakness. Yan po ang sufficient grace ni God. Minsan may mga pinagdadaanan po tayo, hindi tayo inaalis ni Lord doon sa mga pinagdadaanan natin. Maybe God is teaching us to be mature doon sa pinagdadaanan natin. Maybe God is using yung mga pinagdadaanan natin para immature pa po tayo. Para palaguin pa po tayo, para palakihin pa po tayo. Kasi would you believe with me mga kapatid na meron po mga tumanda na pero hindi pa mature? Wala akong sumagot. Na may mga tumanda na, 30 anyos na, hindi pa mature mag-isip. 40 anyos na, hindi pa mature mag-isip. No po? Ibig sabihin, nadadagdagan lang yung edad niya, pero hindi po siya nagmamature. Kaya pag dumadaan po siya sa mga suliranin po, dumadaan po siya sa mga problema, no po? And then when he prays to God, Lord, pakialis naman po ito. Sabi ni God, well, I'm going to use that para immature ka. Para ikaw ay palaguin. Natuto po si Pablo. Nagpasalamat po siya sa Diyos, not for the pain, but for God's sufficient grace that sustained him. Imagine po natin mga kapatid, ang isang tatay, nakalong-kalong po niya yung at akap-akap niya yung kanyang anak dahil patuturukan niya. Yung bata po, wala po siyang takas dahil hawak na po siya ng kanyang tatay, i-injectionan na po siya. Yung bata po mga kapatid, hindi po siya nagpapasalamat for the pain of the injection. Nagpapasalamat siya dahil akap siya nung kanyang tatay. Naalala ko nung maliliit pa po kami, kapag meron po kaming sakit, tumatawag po kami kay mama. Pero alam po ba niyo mga kapatid kung ano nakaka-comfort din sa amin kapag may lagnat po kami? Yung akap ni Papa. Naalala ko noon kapag kami may lagnat, no, nakahiga na ako sa banig, no, tapos nanginginig ka, tapos di ba, ikaw ay nakakumot, no? Yung mga kumot na checkered. Tapos sa mga dulo may ganun-ganun. No? Na pag matanda na, matatanggal na 'yun. Ayun, nakakumot ka ng ganoon, tapos tatabi sa akin si Papa, no? Tapos aakapin niya ako, dadantayan pa niya akong ganun. Sarap. Parang nawawala kagad yung lagnat ko. Naku-comfort ako nung akap nung aking tatay. Lalo na kapag sinabing, nandiyan na nga pala yung spaghetti. Nandiyan na yung galing sa Purity. Yung Purity po, yung bilihan namin ng pagkain noon. Nandiyan na, tsaka yung toasted bread, partner ng spaghetti. Yung toasted bread, may butter. Pero, nagpapasalamat tayo dahil, yun nga, inakap ako ng tatay ko. Papa, thank you ha. Praise God. Ganon din po kay God. Ano ho?
Habang may pinagdadaanan po tayo, sometimes nandiyan pa rin po yung problema, pero damhin po natin. Sabi ni God, my grace is sufficient for you. Ang biyaya ko ay sapat para sa iyo. Di ba totoo po yun mga kapatid? Habang dumadaan po tayo sa bagyo, sometimes pinapayapa po ng Diyos yung bagyo. Sometimes naman, ang pinapayapa ng Diyos ay ikaw sa gitna ng bagyo. Kahit na ano mangyari, payapain man niya yung bagyo, panalo ka ba? Pag pinayapa niya ikaw sa gitna ng bagyo, panalo ka pa rin? Panalo ka pa rin, ma'am. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Na pagdating po mga kapatid sa sufficient grace ni God, narito po ang ilang pwede nating matutunan. Ano-ano po yung mga kapatid? Una, grace o yung sufficient grace ni God is enough right now. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon kapatid, ano man ang problema mo, ano man ang suliranin mo kapatid, ang biyaya ng Diyos ay sapat sa iyo right now. Hindi na po natin kailangan ng more anointing o more blessings o third blessing mga kapatid. Bakit? Sapagkat nakatira na po sa atin si Jesus and His grace is sufficient in every circumstance. Sabi ng Romans chapter 8, 10 to 11, as Christ is in us, the life of the Spirit is also in us. Kung nakatira na po sa atin si Kristo, nasa atin din mga kapatid ang buhay ng Espiritu. Therefore, i-enjoy po natin. Lord, thank you, Lord, that your grace is enough for me, even right now. Hindi na ako maghihintay ng added grace sa banda-banda riyan. Right now, ngayon pa lang, sapat na po ang biyaya ng Diyos. Ikalawa, grace replaces effort. Kapag may pinagdadaanan tayo, natutukso po tayo na isolve yung problema natin sa sarili nating husay, galing, diskarte, takbo ka kay kumpare, takbo ka kay kumare, takbo ka kay luwilir, takbo ka sa kung kani-kanino, mga kapatid. Kasi nga, gusto nating isolve. Pero hindi mga kapatid. Habang dumadaan po tayo sa problema, grace replaces self-effort. Bakit? Kasi pag sa sarili po nating kakayanan tayo nakatingin, habang may pinagdadaanan po tayo, manghihina po tayo. Pag tinignan mo yung sarili mo, naku, kulang naman pala. Pag tinignan mo yung wallet mo, naku, kulang. Pag tinignan mo yung mga nakapaligid sa'yo, naku, may sakit din. Naku, meron din silang mga pinagdadaanan. Sino ba kayang pagkukwentuhan ko? Pare-pareho pala kami. Pero pag tumingin po tayo, tumingala tayo kay God at sinabi natin, Lord, salamat po, Panginoon. Tutulungan mo po ako. Yan na. Yung grace ng Diyos, it will now replace yung self-effort na gusto mong gawin para solusyonan yung problema mo. Ikatlo, grace works because we are new and we are united with Christ. Gumagana na po ang biyaya ng Diyos mga kapatid kasi ginawa na po niya tayong bago. Kasama na po natin si Kristo. Ginawa na po niya tayong higit pa sa mapagtagumpay. You are more than an overcomer. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 37. You are not just an overcomer. You are more than an overcomer. Hallelujah. Nakatira na po sa atin si Lord. We are one with Christ. 1 Corinthians chapter 6 verse 17. Tapos, nasa atin na po yung kalakasan niya. His strength is our strength. Yung lakas ng Diyos, available sa iyo. Kaya nga po sa Philippians 4:13, pwede ho nating sabihin, I can do all things. Through whom? Through Christ who strengthens me. Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, I can do all things through Christ who strengthens me. Pagdating sa pinagdadaanan po natin, I can do all things. Pagdating sa pagpapatawad, pagdating po sa kahit na ano na i-require sa atin ng buhay na ito, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya nga mga kapatid, kapag ini-expose po ng buhay na ito, at yung mga pagsubok at suliranin, yung limitations po natin, tandaan natin hindi po failure yan. Kapag dumadaan ka tapos nai-expose na, ay mahina pala ako. Dumadaan ka sa mga problema tapos mai-expose, malalaman mo, aba, hindi ko pala kaya. Hindi po yan limitation mga kapatid. Yan po mga kapatid ay invitation to trust Jesus Christ. Pag nalaman mo, na-realize mo, ay hindi ko pala kaya. Oh, therefore trust God. Ay, kulang pala ako. Oh, therefore trust Jesus. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Bakit? Because it highlights yung sufficiency niya, hindi po yung sufficiency natin.
Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ano daw po ang God's will sa atin? Pagpapasalamat. Hindi yung circumstances, kundi yung pagpapasalamat. Magpasalamat tayo sa lahat ng mga pangyayari sa buhay natin. Kay Kristo. For this is God's will for you in Christ Jesus. Therefore, gustong-gusto ni God, mga kapatid, marinig yung thank you natin. Gustong-gusto ni God, marinig, mga kapatid, makita yung lifestyle of gratitude dahil pinapaapaw niya po sa atin, mga kapatid, yung kanyang saving grace. Pangalawa, yung kanyang sufficient grace. Praise God. Review natin, ano-anong biyaya ang angkop nating ipinagpapasalamat. Una, God's saving grace. Diligtas tayo ng Diyos, magpasalamat tayo sa Kanya. Tapos, God's sufficient grace. Biyayang nagsusumapat. Hindi kulang, hindi hikahos na biyaya, sapat-sapat araw-araw. Pangatlo, God's sustaining grace. Biyayang nagpapanatili. Pag sinabi pa natin nagpapanatili, we exist, umiiral po tayo, kaya tayo nasa mundong ito dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya po tayo humihinga pa, kaya pa nakakapag-aral, kaya yung mga activities po natin, nagagawa po natin, kaya po tayo nakakapagtrabaho, kaya may mga pagkakataon po tayong kumita at maging blessing sa ating family, maging blessing sa church, maging blessing sa iba. Yan, mga kapatid, yung pag-iral mo, mga kapatid, yan ay dahil sinusustain tayo ng grace ng Diyos. Pinananatili niya tayo. Amen, mga kapatid? Kasi nga, hindi lang po siya sufficient, mga kapatid, hindi lang po siya saving, kundi siya po ay sustaining. Sabi ko sa Acts chapter 17 verse 28, we exist because of God. In Him we live and move and have our being. Dahil sa Diyos, tayo po ay nabubuhay. Dahil sa Diyos, tayo po ay gumagalaw. Dahil sa Diyos, tayo po, mga kapatid, ay mayroon pong being. Ibig sabihin, yung personality po natin. Kaya huwag mong itatakwil, mga kapatid, yung personality mo. Huwag mong kainisan kapag, alam mo, masyado na akong madaldal eh. Ano? Ikaw yan eh. Personality mo yan eh. No? Masyado kang bubbly, o kaya masyado ka naman tahimik. Then that's your personality, mga kapatid. Mag-thank you po tayo kay God. Of course, nadidevelop pa po yung personality natin. Pag tahimik ka, o di pag-aralan mo naman kung paano dumaldal. Pag madaldal ka naman, o di pag-aralan mo naman tumahimik. Pag-aralan mo naman na huwag magsalita, no? Maging angkop yung iyong mga salita kasi baka pag sobrang daldal mo, kung ano-ano mga salita lumalabas sa iyo. Okay? Lahat po ay natututunan pagdating po sa ating personality. Saan galing ito, mga kapatid? Kay God. In Him we live and move and have our being. Basahin nga po natin ito, mga kapatid. Grace is not just for salvation. Grace is daily bread that sustains us. So ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, hindi lang tayo niligtas. Ang biyaya ng Diyos na sufficient, sapat, mga kapatid, nagsusumapat, ang siyang nagpapanatili sa atin. Kaya may trabaho ka kasi because of the grace of God. Kaya mo napapaaral yung mga anak mo because of the grace of God. Kaya kayo nagkakaintindihang mag-asawa o kung meron, kung may hindi pagkakaintindihan, nagkakabati pa rin kayo. Kaya magkahawak pa rin kayo. Kaya magka-holding hands pa rin kayo. Kaya nagtitiisan pa rin kayo. Mga kapatid, this is because of the grace of God. He sustains us. That is our daily bread. Sa Psalm 103, mga kapatid, may listahan po ng pagpapakita ng Diyos ng kanyang biyaya. Ini-encourage po ni David ang buo niyang pagkatao na magpuri sa Diyos. Tingnan niyo po ito sa verses 1 and 2. Ito pong sabi, si Yahweh ay papurihan. Sino kausap ni David? Si Yahweh o yung aking kaluluwa? Yung kaluluwa. Sabi niya, kausap niya yung kaluluwa niya, kaluluwa, si Yahweh ay papurihan. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa akin, hindi lang pala yung kaluluwa niya ang kausap niya, lahat daw ng nasa kanya ay magpuri kay Yahweh. Purihin mo sa tuwina ang banal na pangalan niya. No, nakakatuwa, mga kapatid, na si David pala, katulad din po natin na kinakausap yung sarili niya.
So si David, kinausap niya yung kaluluwa niya, kinausap niya yung atay niya, yung puso niya, yung lapay, kinausap niya yung lahat ng nasa kanya, magpuri kay Yahweh. Sabi sa verse 2, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Ganda mga kapatid, ma-memorize sana natin. O kahit di natin ma-memorize, makita lamang po natin yung prinsipyo mga kapatid that we can really have a lifestyle of gratitude. Na kahit ano nangyayari sa buhay natin, pwede tayong magpuri sa Kanya. Pwede po tayong sumamba sa Kanya. Bakit po mga kapatid, ba't inutusan ni David yung kaluluwa niya at yung lahat ng nasa Kanya na magpuri? Dahil sa araw-araw na iba't ibang pruweba, iba't ibang hubog, iba't ibang hugis ng sustaining grace ni God. At yun din po yung kailangan natin. Ano-ano po yung mga kailangan natin na sustaining grace ni God? Ito po. Nandiyan yan sa Psalm 103, sinamarize lang po natin. Ano po? Kapatawaran sa kasalanan, kagalingan sa sakit at karamdaman. Sino po nangangailangan ng kapatawaran sa kasalanan? Amen. Sino po nagkakasala pa? Yes, nagkakasala pa po tayo mga kapatid. Tama ho. So, 2,000 years ago, ay sinolve na po ni Jesus Christ yung kasalanan natin. Kaya nga pag namatay po tayo, pupunta po tayo sa langit. Kasi nga napatawad na yung lahat ng ating mga kasalanan. Now, pag nagkasala ka, may kapatawaran para doon? Yes. Bakit? Kasi nga napatawad na. No? Kaya ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, mga kapatid, which we need, ay hindi po dahil sa galing nating alalahanin yung ating mga sins. Ang kapatawaran ng ating mga kasalanan is because of the blood. Ulitin ko, it is because of the blood of Jesus Christ. Ephesians 1:7. Blessing po ito ni Lord sa atin. Kaya sino po nangangailangan ng kagalingan sa sakit at karamdaman? Tayo po mga kapatid, meron po tayo mga nararamdaman. Nung isang Martes lang, paggising ko, parang masakit yung likod ko, parang may naipit na ugat. No? Kagabi naman, nung matutulog na ako, sabi, may nabasa ako, para yung i-stretch mo yan, wag kang humilig sa kaliwa, wag kang humilig sa kanan, ikaw ay mag-flat lang, diyan ka lang matulog ng naka-flat, tapos lagyan mo ng unan yung likod ng iyong tuhod para ma-relax yung iyong likod. Ayun. So ginawa ko naman po mga kapatid. Paggising ko kanina, dito naman na masakit sa akin. So kailangan po ba natin ng kagalingan sa sakit at karamdaman? Kailangan. Araw-araw po yun, mga kapatid. Bakit? Kapag kung ano-ano minsan ang ating nararamdaman, ano pa ho? Ano pa po, paano tayo sinusustain ni Lord? Paano tayo pinapanatili ni Lord sa buhay nito? Kaligtasan sa bingit ng kamatayan. Pagpapala ng pag-ibig niya at habag. Ano po? Minsan di po natin alam, madidisgrasya na po tayo. Minsan kasi kung saan tayo nakatingin. Pero nandiyan si God. Sinusustain niya po tayo, pinananatili niya tayo. Sabi niya, hindi pa ako tapos sa'yo. Mananatiliin kitang buhay. Tapos God sustains us. Nandun yung grace ng Panginoon. Ano pa? Verse 5, kasiyahan ng sarili habang buhay. Sino po ang gusto na masaya ka? Praise God. Yung mga hindi nagtaas, okay na sa inyo yung malungkot kayo. No, solve na ako, pastor. Gusto ko malungkot lang ako lagi. Gusto ko ako ay tahimik lang. Kayo na lang ang masaya. Ulitin ko po, sino po ang gusto masaya? Ayun! Gusto po natin masaya. Tama po mga kapatid. Kaya nga minsan, kahit pag may mga pinagdadaanan po tayong problema, kung ano nung ginagawa natin, para lang pasayahin yung ating mga sarili. Alam niyo po ba may mga grupo pa po mga kapatid na nag-gather po sila para tumawa lang kahit wala naman nakakatawa? No, kung yung iba nagsusumba, sumasayaw-sayaw na gano'n, yung iba nag-gather pa, sabihin, ha 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 ha, lahat sila tatawang gano'n, ha 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 ha. Tapos mamaya, kasi nga, dahil mayroong parang parang nakahawaan na, natatawa na sila. No, kaya nakita po nila nakita niya yung ngalangalan ng kanyang katawanan, matatawa na rin siya. No po? Ano yung ginagawa ng tao mga kapatid? Pinasasaya niya yung sarili niya. Why? No, bakit? Kasi nga, gusto natin, masaya po tayo. Ayaw po natin yung feeling na tayo po ay malungkot. Sino po nagbibigay sa atin ng grace para maging masaya po tayo? Sino nagpapasaya sa atin? Si God. Kasi yan sa sarili habang buhay. At kalakasang gaya ng kabataan at ng agila. Yan, need ko yan mga kapatid. Ano po? Yung kalakasang gaya ng agila at kalakasang gaya ng
kabataan. Yung bang matanggal-tanggal ng konti kung ano yung mga nararamdaman po natin. Amen, mga kapatid. Biyaya po yan ng Diyos. Ano pa po sabi, mga kapatid? Sa verses 8 to 10, pagtamasa ng kahabagan at wagas na pagmamahal, pati na ang kawalan ng kahatulan at kaparusahan. Blessing po ba yan, mga kapatid? Yes. No? Blessing po yan, mga kapatid, na ikaw, nararamdaman mo lagi na kinakahabagan ka ng Diyos. Nararamdaman mo lagi na wagas ang pagmamahal niya sa atin. Wagas yung kanyang acceptance sa atin. Hindi niya tayo nire-reject, mga kapatid, kundi tayo po ay tinatanggap niya. Blessing po yan, mga kapatid, na meron kang consciousness na ganun. Bakit? Kasi sa mundong ito, madami pong rejection. Sa mundong ito, mga kapatid, mapapagalitan ka. Sa mundong ito, kapag kinapos ka, mga kapatid, baka mapalayas ka. Pero with God, hindi. Yan po yung nararanasan po natin. Pati na ang kawalan ng kahatulan at kaparusahan. Tama po yan sa Romans chapter 8 verse 1. Hindi na ho tayo tatanggap ng kaparusahan. We are no longer condemned. Hindi na ho tayo padadala ng Diyos sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Lastly, ano pa po? Paglasap ng pag-ibig ng Diyos na walang hanggan. Gayon din ang pakikinabang sa matutuwid niyang gawa. Nakakatuwa, mga kapatid, na tayo po araw-araw nakikinabang sa matutuwid na gawa ng Diyos. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Yung nakita po natin gaano kalaki po yung universe nung last Sunday. Na ano po ba natin, mga kapatid? Laki-laki ng universe. No? Matindi, mga kapatid, yung universe nag-expand. So malaki na siya, lumalaki pa. Ang tanong doon, kung lumalaki siya, saan nanggaling yung space na kalalakhan niya? Saan ba siya nakalagay? No po? So hawak pala ni God yun. Yung universe na yun na nag-e-expand pa. Okay? So yun, dahil po doon, sa kinalalagyan po natin, ang dahi-dahi po mga falling stars. Ang dahi-dahi po, pwede pong bagsakan po tayo ngayon ng asteroid, mga kapatid. Ang dahi-dahi pong pwedeng mangyari, pero bakit tayo nandito pa rin? Bakit sa dalawa lang nagsimula ang mundo, kay Adan at saka kay Eva? Ngayon inabot na tayo ng 8 billion, 8.2 and counting, 8 billion 200 million and counting. Pero nandito pa rin po tayo. Ibig sabihin, hindi pa nadidisgrasya itong mundong ito. Why? Because of the grace of God. Mabuting gawa ng Diyos. Sige po, parakpan po natin ni Lord. Mabuting gawa ni God na protektahan po tayo. Para mas ma-imagine po natin, lumabas ka mamayang gabi, doon lang sa iyong likod. Kung meron po tayong likod. Kung walang likod, sa harap. Kung walang harap, sa kalsada. Maglagay ka ng silya, okay, maglagay ka ng fold the bed, dumiga ka doon. Tapos tumingin kang ganun, wala ka ng ibang nakikita. And then, mai-imagine mo, laki-laki nga pala talaga ng Diyos. And yet, this God who is so big, this God who is so great, chose to live in your heart. Grabe, no? Sa laki ng Diyos, no, mas malaki pa siya sa universe, at yung universe ay nag-expand, and yet, He is living in your heart. Nakatira siya sa iyo. Yun po yung matuwid na gawa ng Panginoon yun. Hindi po natin yun matatawaran. Kaya i-expect po natin, mga kapatid, sapagkat nandyan ang grace ni God, marami pong matutuwid na bagay na pwede pa ring mangyari sa ating mga buhay. In conclusion, mga kapatid, paano natin ngayon lalakaran? I-apply na po natin. Paano natin lalakaran yung lifestyle of gratitude, thanking God, dahil apaw-apaw po sa atin, mga kapatid, yung saving grace ni God. Niligtas niya na tayo. Apaw-apaw sa atin, mga kapatid, yung sufficient grace ni God. No? Hindi ito kulang. Hindi po ito, mga kapatid, kapos. Apaw-apaw sa atin yung sustaining grace ni God. Paano po, mga kapatid? Una, mahalaga po ito. Let us agree with God about ourselves. Let us agree with God about ourselves. Kung ano ang tingin ng Diyos sa atin, umagri ka dun. Okay? Nung nandun pa po tayo sa relihiyon, ang tingin po natin sa sarili natin, galit sa akin ang Diyos. Parurusahan ako ng Diyos. Ang Diyos ay matanda na nasa rocking chair, may mahabang balbas, may hawak na paddle. At naghihintay lang na magkamali ako, tapos titirahin ako ng Diyos. Parurusahan ako ng Diyos. Yun po yung tingin po natin eh. Kaya hindi po natin ma-enjoy ngayon yung biyaya ng Diyos. At dahil hindi natin ma-enjoy yung biyaya ng Diyos, dahil mali ang tingin natin sa ating mga sarili, at mali ang tingin natin sa Diyos, hindi tayo makapagpasalamat.
Pero if we are going to agree with God about ourselves, magkakaroon po tayo ng lifestyle of gratitude. Lalo na kapag sinisimulan po natin yung araw-araw po natin, remembering that we are loved. Sabihin nga po natin, I am loved. Hindi galit sa'yo si God. You are not hated. God does not hate you. God loves you. Sabi po ng isang pastor, Gods love you. Ano po? You are accepted. Ikaw ay katanggap-tanggap sa Diyos. You are not rejected. Hindi ka nire-reject ni God. Ikaw ay katanggap-tanggap. Bakit kapatid? Sapagkat doon sa krus ng Kalbaryo, si Kristo ay pinarusahan na. Tinanggap na ni Kristo yung lahat ng rejection. Kaya nga sabi niya, Ama, ba't mo ko pinabayaan? Kaya pag ikaw sumampalataya ka na sa Kanya, yung lahat ng rejection na binuhat na kinuha ni Kristo, ang kapalit na po nun mga kapatid ay acceptance sa iyo. Sabihin natin, God accepts me. Magising po tayo ting umaga mga kapatid, knowing that you are forgiven. You are totally and completely forgiven of all your sins. Kaya nga po, ulitin ko, kaya nga natin sinasabi mga Kristiyano na ang Kristiyano, ang tunay na Kristiyano, pupunta sa langit. Bakit siya pupunta sa langit? Dahil pinatawad po ang lahat ng kanyang kasalanan. Kung mayroon ka lang isang kasalanan na hindi napatawad, hindi ka papasok sa langit. Ulitin ko po, kapag mayroon lang po tayong isang kasalanan na hindi napatawad, hindi po tayo papasok sa langit. Kung nakabatay po yung paghingi natin o yung paglilinis sa atin ng Diyos ng ating kapatawaran sa paghingi natin ng tawad, naku, baka may malimutan tayo. Buti na lang hindi doon nakabatay sa dugo ni Kristo. Therefore, all your sins have been taken away. Therefore, paggising mo sa umaga, thank you, Lord, that I am forgiven. I agree with you, Lord God, that I am forgiven. I am not condemned. Tandaan mo kapatid, ang tingin sa'yo ni God, you are now righteous. Ikaw ay ginawa na niyang matuwid. You are no longer sinful. You are a Christian who has been made righteous na minsan ay nagkakasala. Amen? Lahat po tayo ganon. Pero tayo po mga kapatid ay hindi na po sinner. Tayo po mga kapatid ay righteous. And in the sight of God, you are cleansed. You are justified. You are washed. Hallelujah. Kaya purihin natin ang Diyos. Amen mga kapatid? Tandaan natin mga kapatid, you are united with Christ. Hindi na kayo magkakahiwalay ni Kristo. Alam po ba natin mga kapatid, ayon sa Malakay, God hates divorce. Nabasa ko natin yung verse na yon. I hate divorce. Ayaw ni God ng divorce. No po? Therefore, kung ayaw ni God ng divorce at siya ay nakipag-isa na sa iyo, i-divorce ka ba ni God? Hindi. Kaya nga nakipag-isa na siya sa iyo eh. Kailanman hindi ka i-divorsyo ng Diyos. Kaya nga nagsabi na po siya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Mananatili ako sa iyo. Agree tayo kay God. Dito sa mga katotohanan ito mga kapatid. Kasi kapag naging bahagi na ito mga kapatid ng ating puso at isip mga kapatid, then pwede tayong magpasalamat sa Diyos. It renews our minds. Inaalis po nito yung self-effort natin. Na muli magbayad na naman, magpagod na naman para lang maranasan ang pagpapala ng Diyos. So yan pong unang paraan mga kapatid. Paano po natin lalakaran ng lifestyle of gratitude? Let us agree with God about ourselves. Pangalawa mga kapatid, let us depend on God in every moment. Kapag dumarating yung mga panahong pinanghihinaan tayo, itrato po natin ang oras na yun para umasa sa lakas ni Jesus. Minsan dumadaan na tayo sa kung ano man, no, nang pinanghihinaan na tayo, hindi pa natin maalala na, ito nga pala yung panahon para umasa ako kay Jesus. It is now time to trust God. Bakit? Kasi nanghihina ako. Kasi nanlulupaypay ako. Hindi po tayo umaasa mga kapatid sa ating husay, sa ating galing, sa ating gigil. Ang biyaya po ng Diyos mga kapatid ay sapat para sa atin. Yung kapangyarihan po niya. Kaya po, dapat lumalabas sa bibig po natin yung hindi ko kaya. Kasi kung sasabihin mong hindi ko kaya, then that is the time na kailangan mo ang Diyos. Ikatlo mga kapatid, paano po natin lalakaran itong lifestyle of gratitude na to? Let us enjoy freedom with wisdom. Let us enjoy freedom with wisdom. Malaya na ho ba tayo? Malaya ho ba tayong gawin ang kahit na ano? No?
Pati kasalanan, malaya ka bang magkasala, kapatid? Yes, pero ayaw na natin. Bakit? Dahil bago na tayong nilalang. Praise God, no? So, kahit na malaya ako magkasala, ayaw ko nang magkasala. Paano yung mga iba na hindi naman kasalanan? Malaya mo bang gawin? Yes, malaya ka bang pumunta kahit saan? Malaya ka bang magkaroon ng kahit anong activity basta hindi lang kasalanan? Yes, malaya po mga kapatid. Pero tandaan po natin, na hindi po lahat ng bagay nakakabuti. Okay? Malaya po tayong gumawa ng kahit na 1 Corinthians chapter 6 verse 12. Pero hindi lahat ng activity, hindi po lahat ng bagay ay makakabuti. Therefore, piliin po natin yung mga desisyon tsaka yung mga gawain na sakto at sukat sa bago nating puso. So kung may activity ka, tanungin mo, sakto ba ito sa bago kong puso? Kung may gagawin ka, sakto ba ito sa aking bagong puso? Nagbibigay ba ito ng kapayapaan sa akin at hindi pagkaalipin? Paano natin malalaman mga kapatid, kung yung gagawin po natin, inaalipin na tayo, pag siya na po ang nasusunod? Kapag halimbawa, meron ka pang visual mo, naninigarilyo ka pa, sabi ng iba, fire on one end, fool in the other. Ibig sabihin, pag nag-yosi kang ganon, may fire sa kabila, sa kabilang dulo naman, yung fool. Sino yung fool? Ikaw. Malaya ka ba manigarilyo? Oo, malaya ako manigarilyo. Pero nakakabuti ba yun sa'yo? Yan, Malaya kong gawin ito, malaya kong tayaan ito, malaya kong puntahan ito. Pero, piliin po natin yung mga activities, yung mga gawain na, sakto at sukat sa bago kong puso. Nagbubunga ng kapayapaan at hindi pagkaalipin. Yung hindi akong susunod sa kanya. Hindi ako susunod sa hobby na ito. Hindi ako susunod sa gawaing ito. Hindi ako susunod sa activity na ito. O sa sports na ito, hindi na ako nakapag-church kasi kailangan kong mag-pickleball. Kasi yan ang uso ngayon, pickleball. Naubos na ang tennis courts, naging pickleball na. Ayan, Hindi na siya makapagpuri sa Diyos kasi nga, dinidikta na siya, it's pickleball time. Panahon na para gawin mo yan. Hindi mga kapatid. Mamili po tayo. Sabi po doon, let us enjoy freedom with wisdom. Ang sarap magpuri sa Diyos at magpasalamat sa Diyos kapag nai-enjoy mo yung freedom mo, na alam mo na yun ang gusto ng Panginoon. Ika-4 mga kapatid, let us learn, not earn. Let us learn, not earn. Lumago po tayo araw-araw by learning to renew our minds. Kasi yun lang naman ang laban sa Kristyanismo mga kapatid. Niligtas na po tayo, papunta na tayo sa langit. Pero, paano mo mai-enjoy yung buhay mo rito? It is by renewing your mind. Nandito po yung laban mga kapatid. Lumalago po tayo araw-araw by renewing our mind sa katotohanan ng mabuting balita ni Kristo. Sa katotohanan ng mensahe ng tinapos niyang gawa doon sa krus. Tandaan natin, we are already sealed, we are already secure, At yung pagkatuto natin ng kung ano ang meron na tayo, yun po ngayon yung magdidikta kung mai-enjoy nga ba natin yung buhay natin sa mundong ito. Sabi nung iba, pag naging Kristiyano ka na, mawawalan ka na ng enjoyment sa mundo. Hindi po mga kapatid, mas nakaka-enjoy po ang buhay Kristiyano. Amen mga kapatid? Mas nakaka-enjoy na sumusunod kay Kristo. Mas nakaka-enjoy na nagpupuri sa Panginoon. Mas nakaka-enjoy, mas masarap kausap. Mas nakaka-bless mga kapatid. Yung mga kausap na alam mong sila ay may Kristo rin sa kanilang mga buhay. Amen mga kapatid? Kaysa dati mga kapatid, nung hindi pa tayo mga mananampalataya, kapag ka nag-usap po yung mga hindi mananampalataya, nakaka-depress. Nag-reunion, walang pag-uusapan kundi maintenance. yung kausap ko po, Pastor, kahapon, sabi niya, Pastor, nag-reunion ho kami magkakamag-anak, wala na kami pinag-usapan kundi maintenance. Pero pag pare-pareho kayo mga Kristiyano, kahit na may maintenance, anong lalabas sa bibig mo? Ay, salamat sa Panginoon, pinagaling na tayo ng Panginoon, pinalakas na tayo ng Panginoon, ang Diyos ang nagpapatatag sa atin, paghihimalaan. Iba yung lumalabas sa bibig ng mga kausap mong Kristiyano. Therefore, mga kapatid, sabay-sabay po tayong mag-renew ng mind. Minsan sa group chat po natin ng church, kapag may sinishare po tayo doon, minsan ang sinasagot ko lagi, wala pong maiiwan. Sabay-sabay po tayong lumago sa pagkakilala kay Kristo. Kaya nagpapasalamat po kami mga kapatid sa mga nag-aaral po ngayon, mga kapatid, yung mga bago. Thank you po. Mamaya ay nasa lesson 5 na po tayo ng biyayang kaligtasan. Tapos tatalon po. Lesson 1 naman ng biyayang kalakasan. Mag-aral po tayo mga kapatid.
para ma-renew po yung ating mind. Let us learn, let us not earn. No? Huwag na ko tayong bumalik doon sa, ay, pagbabayaran ko yung pagpapala ng Diyos. Ay, gagawin ko ito para i-bless, para mahalin ako ni Lord. No? What are you doing? You are earning the blessing of God. No. Learn, no, that you are already blessed. So that you will not earn the fact that you want to be blessed dahil nga ang galingot at ang husay mo. Okay? So yan po sabi sa Ephesians chapter 1, 13 to 14 and Colossians 2:10. The bottom line is, mga kapatid, God's overflowing grace doesn't ask us to climb a ladder. Ang biyaya po ng Diyos, hindi ka napapagurin. Hindi ka napaakitin pa, para maranasan mo ang biyaya ng Diyos, akitin mo itong ladder na to. Hindi, mga kapatid, it invites us, the grace of God invites us to rest in the finished work of Jesus Christ and to walk in step with His Spirit, letting His life express itself naturally through us. Dahil kakampi mo na si Lord, dahil sumasayo ang Panginoon, kapatid, pag namuhay ka, si Jesus yan. Basta't hindi ka lang nagkakasala. Amen? So saan ka man pumunta, ano man ang gawin mo, ano man ang trabaho mo, basta't hindi ka lang nagkakasala, kasama mo ang Panginoon. Actually, sinabi na ho natin, kahit nagkakasala po tayo minsan, kasama pa rin natin si Lord. Kasi hindi niya tayo iiwan. Ito po? So, hindi po nakaka-pressure na maging under grace. Hindi po nakaka-pressure, mga kapatid, na tayo po yung magpasakop sa sustaining grace ni God, sa saving grace ni God, sa sufficient grace ni God. Take away, mga kapatid. Sabay-sabay po natin itong sabihin. With each new sunrise. Sumikat na po ba ang araw? Yes. Basahin mo natin. I renew my gratitude for God's saving, sufficient, and sustaining grace overflowing in my life. Let us pray po, mga kapatid. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong pinagkaloob niyo po sa amin upang muli balikan, pag-aralan, matutunan ang biyaya mo. Salamat po, Panginoon, na hindi mo nais na mamuhay kami ng isang buhay na ingrato. Isang buhay po, Panginoon, na walang pagpapasalamat. Isang buhay na hindi nagpapahalaga sa kung ano na ang pinagkaloob mo po sa amin. Ang nais mo, Lord God, is for us to live, to have a lifestyle of gratitude, na maging automatic po sa amin ang nagpupuri sa iyo. Dahil ikaw po ang nagpapaapaw ng biyaya mo sa aming mga buhay. Kapatid, narito ka ba? Napakinggan mo ang mensahe, or kung ikaw ay nasa YouTube, nakikinig ka ngayon, nasa Facebook, nakikinig ka ngayon, nais ng Diyos na maranasan mo ang kanyang saving grace. Nais ng Diyos na maranasan mo ang kanyang sufficient grace. Nais ng Diyos maranasan mo ang kanyang sustaining grace. Simple lang naman, believe in the Lord Jesus Christ. You will be saved. Tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, maliligtas ka. Nais kitang samahan sa isang maikling panalangin ng pagkilala kay Kristo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako ay isang makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Salamat po na matay ka sa krus para sa akin. Nabuhay kang mag-uli para sa akin. Sumasampalataya ako. Nagtitiwala sa iyo na aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, inililigtas mo ako ngayon. Pinatatawad sa lahat kong kasalanan. Ang aking pangalan, isinulat mo na sa aklat ng buhay. At kailanman, hindi mo papawiin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Ako na lamang pong mananalangin. Father, salamat po. Kilala mo ang taong iyon, kung nandito man siya sa kapulungang ito. O kung siya man po, Panginoon, ay nakikinig sa YouTube at sa Facebook. Kilala mo po kami at kilala mo ang mga taong iyon na sumampalataya sa inyo. Hinihiling ko po, Panginoon, na gamitin mo kami, ang church na ito, Lord God, na nagmula sa iyong puso para akayin po ang mga kapatid po namin ito sa isang mas malalim pang pagkakilala sa iyo. Yun naman po mga sumampalataya sa iyo through YouTube at sa Facebook. I-lead mo po sila, Panginoon, sa isang church, sa isang Grace Church,
sa isang church, Lord God, na walang ibang gospel, kundi ang mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus at muling pagkabuhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na habang di ka pa bumabalik, ma-equip po ang bawat isa. Mapalakas, mapatatag, makapag-akay pa ng marami, upang ang langit, Panginoon, ay mapuno ng lahat ng sumasampalataya sa iyo. We give you praise, Lord God, and we thank you for a lifestyle of gratitude because of your overflowing grace in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpan po natin ang Panginoon. Praise God. Ihanda po natin ang ating mga puso. Tayo po ay magpipira-piraso ng tinapay.